Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap na lihim? Hindi yung lihim na tungkol sa kasalanan. Hindi yung lihim na tungkol sa pagkakamali. Kundi yung lihim na tungkol sa kabutihan. Yung kabutihan na ginagawa mo nang walang nakakaalam. Yung tulong na binibigay mo nang walang humihingi ng credit. Kasi ang tanong, hanggang kailan mo kakayanin? Hanggang kailan mo maitatago? At ano ang mangyayari kapag nalaman ng mundo ang ginagawa mo? At bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong sabihin sa inyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa lihim na kabutihan. Sa tulong na walang humihingi ng credit. At sa blessings na dumadating sa mga taong may mabuting puso. Kung gusto ninyong malaman kung paano nagsimula ang lahat, kung ano ang nangyari kay Marisa, kung sino ba talaga si Doña Esperanza, at kung ano ang biglang dumating na magbabago ng buhay nila, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga taong naniniwala pa rin sa silent acts of kindness. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng aral, puno ng pag-asa, at puno ng blessings. Ay click ang notification bell para updated kayo sa bawat upload. At mag-comment sa baba kung may ginagawa din kayong kabutihan ng palihim, o kung naniniwala kayo na ang secret good deeds ay may gantimpala. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Sige, simulan na natin. May isang babae. Ang pangalan niya ay Marisa de la Cruz. 32 taong gulang. Kasambahay. Servidora. Nagtatrabaho sa isang malaking bahay sa Alabang. Ang amo niya, isang business executive. Si Ma'am Victoria Santos. Mayaman. Strict. Demanding. Pero hindi naman abusive. Ang sahod ni Marisa, 18,000 piso per month. Plus free room and board. Okay na. Sapat na para sa pangangailangan niya. Pero may lihim si Marisa. May ginagawa siyang walang nakakaalam. Araw-araw, after ng duty niya, kapag wala na ang amo, lumalabas siya. Pumupunta sa kanto. Malapit sa simbahan. At doon, may matandang pulubi. Ang pangalan, hindi niya alam. Pero ang tawag niya, Mang Tomas. 75 taong gulad na. Walang pamilya. Walang tahanan. Natutulog sa karton. Namamalimos araw-araw. Para may pambili ng pagkain. Para mabuhay. At si Marisa, tuwing gabi, dadalhan niya si Mang Tomas. Minsan, tira ng ulam. Minsan, binili niyang pandesal. Minsan, bottled water. Minsan, kahit konting pera lang. 50 piso. 100. Galing sa sariling bulsa niya. Galing sa ipon niya. Para lang tulungan ang matanda. Pero bakit? Bakit ginagawa ni Marisa yan? Kasi naalala niya ang lolo niya. Si Lolo Andres. Namatay na. 5 taon na ang nakakaraan. Ganyan din naging pulubi. Nung huli niyang mga taon. Kasi inabandona ng mga anak. Kasi ayaw na daw alagaan. Kasi marumi na daw. Kasi walang silbi na daw. At namatay sa kalye. Mag-isa. Walang kasama. At hindi na nakita ni Marisa. Hindi na niya naabutan. At yan ang pinagsisisihan niya hanggang ngayon. Kaya ngayon kay Mang Tomas, binabawi niya. Binibigyan niya ng atensyon. Binibigyan niya ng pag-aalaga. Binibigyan niya ng dignidad. Kahit hindi niya kadugo. Kahit hindi niya kakilala. Kasi para sa kanya, si Mang Tomas, parang lolo niya. Parang second chance. Pero walang nakakaalam. Walang nakakaalam na ginagawa niya yan. Kasi ayaw niyang magmukhang nagpapabango. Ayaw niyang magmukhang nagpapakitang tao. Gusto niya, simple lang. Tahimik lang. Walang ingay. At may isang matandang babae. Ang pangalan niya ay Doña Esperanza Montalban. 82 taong gulang. Widow. Ang asawa, namatay na. 5 taon na rin ang nakakaraan. May mga anak. 3. Pero lahat nag-migrate na. Sa Amerika. Sa Canada. Sa Australia. At naiwan siya. Dito sa Pilipinas. Nag-iisa. Sa malaking bahay. Sa Forbes Park. May mga katulong.
May driver. Pero lonely pa rin. Kasi walang pamilya. Walang kasama. At si Doña Esperanza, mayaman. Sobrang yaman. May hawak na businesses. May real estate. May stocks. May investments. Bilyon-bilyong piso ang net worth. Pero ano ang silbi? Ano ang kwenta? Kung wala namang kasama. Kung wala namang nag-aalaga ng totoo. Kaya araw-araw lumalabas si Doña Esperanza. Nagmamaneho ng sariling kotse. Kahit matanda na. Kahit delikado. Kasi gusto niyang makita ang mundo. Gusto niyang makita ang mga tao. Gusto niyang mag-observe. At sa pag-observe na yan, nakita niya. Nakita niya si Marisa. Tuwing gabi, pumupunta sa kanto. Nagbibigay ng pagkain. Nag-aalaga. Kay Mang Tomas. At nag-observe siya. Araw-araw. 3 buwan. At nakita niya ang consistency. Ang dedication. Ang sincerity. At namangha siya. Kasi sa mundo ngayon, bihira na ang ganitong tao. Bihira na ang taong tumutulong ng walang kapalit. Bihira na ang taong may mabuting puso. Si Marisa de la Cruz, ipinanganak sa Bicol. Sa isang maliit na bayan sa Camarines Sur. Ang tatay niya, magsasaka. Ang nanay niya, tindera sa palengke. May 2 kapatid siya. Si Jose, 28 taong gulang. Construction worker. At si Ana, 26. Factory worker. At silang lahat nagsisikap. Para sa pamilya. Para sa kinabukasan. At si Marisa, nagtrabaho bilang kasambahay simula pa noong 20 taong gulang. Kasi walang pambayad ng college. Kasi kailangan kumita. Kasi kailangan tumulong sa pamilya. Kaya pumunta siya ng Manila. Nag-apply sa placement agency. At natanggap siya. Napunta siya sa bahay ni na Ma'am Victoria. At doon na siya nagstay. 12 taon na. 12 taon na siyang serbidora. At masipag si Marisa. Mabait. Matulungin. Kaya trusted ng amo. Kaya hindi siya pinalitan. Kaya binigyan ng increase. Mula 15,000 naging 18 na ngayon. Pero kahit ganoon, simple pa rin ang buhay ni Marisa. Walang luho. Walang gasto sa sarili. Lahat ng extra money pinapadala sa pamilya. O kaya naman ginagamit para tulungan si Mang Tomas. At si Mang Tomas naman walang pamilya na. Lahat namatay na. Ang asawa matagal nang patay. Ang mga anak namatay na rin sa iba't ibang sakit. At naiwan siyang mag-isa. Naging pulubi. Kasi walang pensyon. Walang ipon. Walang bahay. Kaya sa kalye na lang. Sa tabi ng simbahan. Doon na natutulog. Doon na namumuhay. Pero dumating si Marisa. At nag-alaga. At naging comfortable na si Mang Tomas. Kasi alam niya, may tao na nag-aalaga sa kanya. May tao na nag-iisip sa kanya. May tao na nagmamahal sa kanya. At araw-araw nag-uusap sila. Ng konti. Tungkol sa buhay. Tungkol sa memories. At nag-share si Mang Tomas. Tungkol sa kabataan niya. Tungkol sa pamilya niya. Tungkol sa mga alaala niya. At nakikinig si Marisa. At nagbibigay ng comfort. Ng companionship. At sa loob ng 3 taon, naging routine na yan. Naging parte na ng buhay ni Marisa. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, bibisitahin si Mang Tomas. Dadalhan ng pagkain. Kakausapin. Aalagaan. Pero isang gabi, February 1, 2026, may nangyari. Habang nagbibigay si Marisa ng pagkain kay Mang Tomas, may lumapit. Isang matandang babae. Nakasimple na damit lang. Nakakardigan. May hawak na maliit na bag. At tumingin kay Marisa. "Excuse me, iha. Ikaw ba si Marisa?" tanong ng matanda. Nagtaka si Marisa. "Opo. Ako po." "Sino po kayo?" Umiti ang matanda. "Ako si Esperanza. Esperanza Montalban."
At nag-observe ako sa'yo. 3 buwan na. At nakita ko ang ginagawa mo. Ang pag-aalaga mo kay Mang Tomas. At namangha ako. Sobra. Namula si Marisa. Nahiya. Ah, ma'am, wala po yun. Tulong lang po. Simple lang. Hindi, iha. Hindi simple. Kasi ang ginagawa mo, hindi ordinaryo. Hindi lahat ng tao, willing na tumulong ng walang kapalit. Hindi lahat ng tao, willing na mag-sacrifice ng sariling pera para sa iba. At yan ang nakita ko sa'yo. At dahil dyan, gusto kitang tulungan. Nagtaka si Marisa. Ma'am, hindi po kailangan. Okay lang po ako. Iha, makinig ka muna. Mayaman ako. Sobrang yaman. Pero wala akong pamilya. Wala akong kasama. At nakita kita. Nakita ko ang puso mo. At gusto kitang i-offer ng isang trabaho. Gusto kitang maging personal companion ko. Hindi bilang katulong. Kundi bilang kasama. Bilang kaibigan. At ang sahod, malaki. 50,000 piso per month. Plus free everything. Plus benefits. Tanggapin mo ba? Napamaang si Marisa. 50,000. 3 beses ng sahod niya ngayon? Impossible. Parang panaginip. Ma'am, bakit po ako? Bakit po ako ang napili ninyo? Ngumiti si Doña Esperanza. Kasi nakita ko ang puso mo, iha. Nakita ko ang kabutihan mo. Nakita ko ang sincerity mo. At yan ang hinahanap ko. Yan ang kailangan ko. Kaya please, tanggapin mo. At pag-isipan mo. Ito ang calling card ko. Tawagan mo ako kapag ready ka na. At iniabot niya ang calling card. At umalis na. Iniwan si Marisa na nag-iisip. Confused. Overwhelmed. At sa gabing iyon, hindi makatulog si Marisa. Kasi nag-iisip siya. Tanggapin ba niya? O hindi? Kasi may utang na loob siya kay Ma'am Victoria. 12 taon na siyang nandoon. Pero ang offer, sobrang laki. Sobrang buti. At si Mang Tomas? Paano siya? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Kaya kinabukasan, kinausap niya si Mang Tomas. Mang Tomas, may nag-offer sa akin ang trabaho. Malaki ang sahod. Pero ibig sabihin, aalis na ako dito. Hindi ko na kayo mabibisita araw-araw. Ano po ang gagawin ko? Ngumiti si Mang Tomas. Kahit walang ngipin. Anak, kunin mo yan. Kunin mo ang opportunity. Kasi deserve mo yan. Deserve mo ng better life. At ako, okay lang ako. Kasi alam kong mahal mo ako. At yan ang sapat na. Pero Mang Tomas, anak, lumalaki ka. Kailangan mong mag-move forward. Kailangan mong umunlad. At pag umunlad ka, mas marami kang matutulungan. Hindi lang ako. Kundi marami pang iba. Kaya go, anak. Tanggapin mo. At umiyak si Marisa. At niyakap si Mang Tomas. At nag-decide siya. Tatanggapin niya ang offer. Kinabukasan, tumawag si Marisa kay Doña Esperanza. Ma'am, tatanggapin ko po ang offer ninyo. Pero may condition po ako. Ano yun, iha? Ma'am, si Mang Tomas po. Ang matandang pulubi. Pwede po ba ninyong tulungan? Pwede po ba siyang bigyan ng lugar na matitirhan? Ng pagkain? Ng pag-aalaga? Kasi po, siya ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito. At ayaw ko pong iwan siya. Natahimik si Doña Esperanza. Maya-maya, sumagot. Marisa, alam mo ba kung bakit kita in-offer ng trabaho? Po. Dahil sa sinabi mo yan. Dahil kahit may opportunity ka na, iniisip mo pa rin ang iba. Iniisip mo pa rin si Mang Tomas. At yan ang totoong kabutihan. Kaya, Marisa, tutulungan ko si Mang Tomas. Dadalhin ko siya sa bahay. Bibigyan ko ng kwarto. Ng pagkain. Ng lahat. Kasi deserve niya. At deserve mo ring makatulog ng mahimbing knowing na okay siya. At umiyak si Marisa. Sa relief. Sa gratitude. Salamat po, ma'am.
Salamat po talaga. At mula noon, nagbago ang lahat. Nag-resign si Marisa kay Ma'am Victoria. Nag-thank you. Nag-explain. At naintindihan naman ni Ma'am Victoria. Binigyan pa ng separation pay. At lumipat si Marisa sa bahay ni Doña Esperanza. Sa Forbes Park. At nakita niya. Ang mansion. Ang laki. Ang ganda. May swimming pool. May garden. May library. May music room. Lahat. At dinala din nila si Mang Tomas. Binigyan ng sariling kwarto. Malaki. May sariling banyo. May may aircon. Lahat. At nag-hire si Doña Esperanza ng nurse. Para alagaan si Mang Tomas. Para bantayan ang health niya. At nagsimula ang buhay ni Marisa bilang kompanyo ni Doña Esperanza. At hindi siya katulong. Hindi siya serbidora. Kundi kasama. Kaibigan. Nag-uusap sila. Nagkukwentuhan. Naglalakad sa garden. Nagbabasa ng libro. Naglalaro ng chess. Lahat. At nalaman ni Marisa. Ang kwento ni Doña Esperanza. Na nag-iisa siya. Na iniwan siya ng mga anak. Na lonely siya. Na kulang siya sa love. At naintindihan ni Marisa. Kasi ganyan din si Mang Tomas. Ganyan din ang lolo niya. Kaya nag-decide siya. Aalagaan niya si Doña Esperanza. Hindi dahil sa trabaho. Kundi dahil deserve niya. Deserve niya ng companionship. Deserve niya ng love. At after 6 months, naging close na talaga sila. Naging parang mag-ina. At nag-share si Doña Esperanza ng lihim. Marisa, may sakit ako. Cancer. Pancreatic cancer. Stage 4. Wala nang treatment. Wala nang cure. Mga 6 na buwan na lang daw ang buhay ko. Sabi ng doktor. Napamaang si Marisa. Umiiyak. Ma'am, bakit po ngayon niyo lang sinabi? Dapat po sinabi niyo agad. Kasi ayaw ko, Marisa. Ayaw kong mag-alala ka. Ayaw kong umalis ka dahil sa sakit ko. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman. Kasi gusto kong humingi ng favor. Ano po yun, ma'am? Huminga ng malalim si Doña Esperanza. Marisa, wala akong pamilya. Ang mga anak ko sa ibang bansa. Hindi na nag-visit. Hindi na nag-care. At ikaw ang naging pamilya ko. Ikaw ang naging anak ko. Kaya gusto kitang gawing heir ko. Gusto kitang bigyan ng lahat. Ng bahay. Ng businesses. Ng properties. Lahat. Para pagkamatay ko, may maiiwan ako sa taong tunay na nag-alaga sa akin. Umiling si Marisa. Umiiyak. Ma'am, hindi po. Hindi po ako deserve niyan. Ako po, simple lang. Serbidora lang. Marisa, putol ni Doña Esperanza. Marisa, hindi ka simpleng serbidora. Ikaw ay babae na may mabuting puso. Babae na tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Babae na nag-aalaga ng totoo. At yan ang deserve ng lahat. Yan ang deserve ng blessings. Kaya please, tanggapin mo. At niyakap niya si Marisa. At umiyak sila pareho. At sa mga buwan na sumunod, nag-deteriorate ang kondisyon ni Doña Esperanza. Naging bedridden. Naging wake. Pero lagi pang nandoon si Marisa. Nag-aalaga. Nagbabasa ng libro. Kumakanta. Nag-pray. Lahat. Para comfortable si Doña Esperanza. At isang gabi, August 15, 2026, humina na si Doña Esperanza. Hawak ni Marisa ang kamay niya. Marisa, anak. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pag-aalaga. Salamat sa pagmamahal. At sana, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo. Ang pagtulong. Ang pag-aalaga. Kasi yan ang legacy ko. Yan ang gusto kong maging legacy mo rin. Ma'am, mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal. At pumikit siya. Huminga ng mahina. At huminto.
Namatay si Doña Esperanza. Sa bisig ni Marisa. Payapa. Masaya. At umiyak si Marisa. Umiiyak ng malakas. Kasi nawala na ang tao na naging nanay niya. Ang tao na nag-alaga sa kanya. Ang tao na nag-blessing sa kanya. At sa burol, dumating ang mga anak ni Doña Esperanza. Galing sa ibang bansa. At galit sila. Kasi nalaman nila ang last will and testament. Na lahat napunta kay Marisa. Ang bahay. Ang businesses. Ang stocks. Ang properties. Lahat. At konti lang ang napunta sa kanila. Sino ka ba? Ano ka, gold digger? Ginamit mo lang ang nanay namin para makuha ang yaman, sigaw ni Carlos, ang panganay. Pero may dumating. Ang abogado. Si Attorney Reyes. Ms. Carlos, wag ninyong sisihin si Marisa. Kasi ang desisyon galing kay Doña Esperanza. Galing sa sarili niyang isip. At documented yan. Legal yan. At ang dahilan, simple lang. Kasi si Marisa nag-alaga sa inyo nanay. Habang kayo, nasan kayo? Nag-enjoy sa ibang bansa. Hindi man lang bumisita. Hindi man lang nagtanong kung okay siya. Kaya deserve ni Marisa ang lahat. Kasi siya ang naging anak. Siya ang naging pamilya. At wala nang nasabi ang mga anak. Kasi totoo. Totoo ang sinabi ng abogado. At mula noon, naging mayaman si Marisa. Pero hindi siya nagbago. Hindi siya naging mayabang. Nagstay pa rin siyang simple. Nagstay pa rin siyang mabait. At ginawa niya ang sinabi ni Doña Esperanza. Nagpatuloy siya sa pagtulong. Nag-build siya ng foundation. Ang Esperanza Marisa Foundation. Tumutulong sa mga matanda. Sa mga taong walang pamilya. Sa mga taong nag-iisa. Binibigyan niya ng shelter. Ng pagkain. Ng medical assistance. Lahat. At si Mang Tomas, nagstay sa bahay. Nagstay sa kwarto niya. At nag-enjoy ng remaining years niya. Surrounded ng love. Surrounded ng care. At namatay siya after 3 years. Payapa. Masaya. At nakatulog lang. Walang sakit. Walang hirap. At ngayon, 15 taon na ang lumipas. Si Marisa, 47 taong gulang na. At patuloy pa rin siyang tumutulong. Patuloy pa rin siyang nag-aalaga. At naging inspiration siya. Naging hope siya. Naging blessing siya sa maraming tao. At yan ang ending ng kwentong ito. Ang kwento ni Marisa. Ng serbidora na palihim na tumutulong. Ng matandang pulubi na naging blessing. Ng mayamang vyuda na naghanap ng tunay na pamilya. At ng blessings na dumating dahil sa kabutihan. At ang moral ng kwentong ito, simple lang pero malalim ang kahulugan. Ang lihim na kabutihan may gantimpala. Hindi man ngayon. Hindi man bukas. Pero darating din kasi ang Diyos nakakakita. Nakakakita ng bawat tulong. Ng bawat sakripisyo. Ng bawat pagmamahal. At sa tamang panahon, bibigyan ka niya ng reward. Bibigyan ka niya ng blessings. Bibigyan ka niya ng mas malaki pa kaysa sa hinihiling mo. At ang kwentong ito, hindi lang tungkol kay Marisa. Ito ay kwento ng lahat ng taong tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Ng lahat ng taong nag-aalaga ng palihim. Ng lahat ng taong nagbibigay ng walang nag-aantay ng credit. Kasi sila ang tunay na heroes. Sila ang tunay na blessings. Sila ang tunay na instruments ng pagbabago. Kasi si Marisa, hindi nag-expect ng reward. Hindi nag-expect ng kapalit. Tumulong lang siya dahil gusto niya. Dahil may mabuting puso siya. Dahil naalala niya ang lolo niya. Pero dahil dyan, naging blessing siya. Hindi lang kay Mang Tomas. Kundi kay Doña Esperanza. At ngayon, sa libu-libong tao na tinutulungan ng foundation niya. At yan ang power ng kabutihan. Kumakalat. Nag-multiply. Nag-inspire ng iba. Na maging mabait din na tumulong din na mag-share din. Kaya sa mga taong tumutulong ng palihim, sa mga taong nag-aalaga ng walang humihingi ng credit, salamat. Salamat sa kabutihan ninyo.
Salamat sa sakripisyo ninyo. Salamat sa pagmamahal ninyo. Kasi kayo ang dahilan kung bakit may pag-asa pa ang mundo. Kayo ang dahilan kung bakit may mabubuting tao pa. Kayo ang dahilan kung bakit sulit pa ang mabuhay. At huwag kayong mawalan ng motivation. Huwag kayong mawalan ng strength. Huwag kayong mawalan ng faith. Kasi ang ginagawa ninyo, nakikita ng Diyos. At sa tamang panahon, gagantimpalaan kayo. Hindi man sa material na bagay. Pero sa peace of mind. Sa contentment. Sa fulfillment. At yan ang mas importante. Yan ang mas valuable. At sa mga taong katulad ni Mang Tomas, sa mga matatanda na nag-iisa, na walang pamilya, na nangangailangan ng tulong, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mag-give up. Kasi may mga Marisa sa mundo. May mga taong tutulong sa inyo. May mga taong mag-aalaga sa inyo. At darating din yan. Sa tamang panahon. Sa tamang lugar. At sa mga katulad ni Doña Esperanza, sa mga taong mayaman pero lonely, na walang kasama, na walang tunay na pamilya, huwag kayong magsettle sa fake relationships. Huwag kayong magsettle sa mga taong nandyan lang dahil sa pera. Hanapin ninyo ang tunay. Hanapin ninyo ang sincere. Kasi nandyan sila. Naghihintay din. At kapag nahanap ninyo, aalagaan ninyo. Mamahalin ninyo. Kasi deserve ninyo ng tunay na pag-aalaga. Deserve ninyo ng tunay na pagmamahal. At sa mga anak na iniwan ang parents, na nag-migrate pero nakalimutan ang mga magulang, sana mag-isip kayo. Sana mag-reflect kayo. Kasi ang parents ninyo, nag-sacrifice para sa inyo. Nag-alaga sa inyo nung bata kayo. At ngayon, matanda na sila, iiwan ninyo. Pabayaan ninyo. Sana hindi. Sana balikan ninyo. Sana alagaan ninyo. Kasi yan ang utang na loob. Yan ang responsibilidad. Yan ang dapat. At sa lahat ng nagmamahal, sa lahat ng nag-aalaga, sa lahat ng tumutulong, tandaan ninyo. Ang blessings, hindi palaging material. Hindi palaging pera. Minsan, blessings ay peace of mind. Minsan, contentment. Minsan, fulfillment. Minsan, yung feeling na nagawa mo ang tama. Na naging blessing ka sa iba. At yan ang tunay na yaman. Yan ang tunay na success. At ang kwentong ito, proof nun. Proof na ang secret good deeds, may gantimpala. Proof na ang kabutihan, hindi naubos. Proof na ang pagmamahal, bumabalik. Hindi man sa taong tinulungan mo. Pero sa ibang tao. Sa ibang paraan. Sa ibang form. Kaya ipagpatuloy ninyo. Ipagpatuloy ninyo ang pagtulong. Ipagpatuloy ninyo ang pag-aalaga. Ipagpatuloy ninyo ang pagmamahal. Kasi yan ang purpose ng buhay. Yan ang meaning ng existence. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta ninyo. At sana, na-inspire kayo ng kwentong ito. Sana, naalala ninyo na ang secret kindness may power. May impact. May gantimpala. Huwag kalimutang mag-like ng video na ito. I-share ninyo sa mga taong tumutulong ng palihim. Sa mga taong nag-aalaga ng walang humihingi ng credit. Sa mga taong naniniwala pa rin sa silent acts of kindness. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong puno ng aral, puno ng blessings, at puno ng pag-asa. I-click ang notification bell para updated kayo sa bawat upload. At mag-comment sa baba ng inyong thoughts, ng inyong experiences tungkol sa pagtulong ng palihim, sa pag-aalaga ng mga matatanda, o sa unexpected blessings na natanggap ninyo. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming malaman ang stories ninyo. Gusto naming maging parte ng journey ninyo. At remember, ang comment section, safe space yan. Safe space para mag-share ng kabutihan. Para mag-inspire ng iba. Para mag-encourage ng kindness. Kaya huwag kayong mag-hesitate. Share lang. Comment lang. Express lang. At sa lahat ng nag-aalaga ngayong araw na ito, sa lahat ng tumutulong, sa lahat ng nagsasakripisyo, tandaan ninyo. Nakikita kayo. Na-appreciate kayo. At darating ang araw na gagantimpalaan kayo. Hindi man ng tao. Pero ng Diyos.
At yan ang mas importante. Yan ang mas valuable. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Alagaan ninyo ang sarili ninyo. Alagaan ninyo ang health ninyo. At huwag kalimutang magstay humble. Kahit ano pang blessings ang dumating. Kasi ang humility, yan ang key sa lasting success. Yan ang key sa true happiness. Mahalin ninyo ang sarili ninyo. Pero mahalin ninyo rin ang kapwa ninyo. Lalo na ang mga taong nangangailangan. Ang mga matatanda. Ang mga nag-iisa. Kasi sila ang pinaka-vulnerable. Sila ang pinaka-nangangailangan ng tulong. At huwag kalimutang magtiwala sa proseso ng buhay. Kasi ang buhay may plano. Ang Diyos may timing. At sa tamang panahon, ipapakita niya. Ipapakita niya kung bakit dumaan kayo sa ganoon. Ipapakita niya kung ano ang purpose. Ipapakita niya kung ano ang blessings na naghihintay. Paalam. At God bless sa inyong lahat. Lalo na sa mga secret heroes. Lalo na sa mga taong tumutulong ng walang ingay. Lalo na sa mga taong nag-aalaga ng walang humihingi ng kapalit. At lalo na sa mga taong naniniwala pa rin na ang kabutihan may power. Mahal namin kayo. At proud kami sa inyo. Lagi. Tandaan ninyo yan. Kasi deserve ninyo ng blessings. Deserve ninyo ng gantimpala. Deserve ninyo ng lahat ng good things sa buhay. Keep helping. Keep caring. Keep loving. Kasi yan ang daan sa true fulfillment. Yan ang daan sa lasting peace. Yan ang daan sa eternal blessings. Salamat ulit. Maraming salamat. At see you sa next story. Ingat palagi. God bless. At padayon sa pagtulong. Padayon sa kabutihan. Padayon sa pagmamahal.